المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Sino-sino ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapaggagabay sa Kanya. Sino-sino ang gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapagliligaw sa Kanya. At sino-sino ang ililigaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapaggagabay sa Kanya. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba o kasamahan, at sa lahat ng sumunod sa Kanya hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam ay natatangi sa ibang relihiyon. Ang Islam ay natatangi sa ibang relihiyon o pananampalataya. Bagus hindi lamang sa relihiyon, siya ay pamamaraan ng pamumuhay. Ang Islam ay kompleto, ikaw ay ginagabayan sa lahat ng aspeto ng pamumuhay at pananampalataya. Hindi ka maliligaw kung ikaw ay sumunod lamang sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay may gabay sa lahat ng mga gagawain. Mula sa iyong pagkagising hanggang sa iyong pagtulog, pagkain ay mayroong mga gabay sa mga kaugalian at pananampalataya. Ikaw ay ginagabayan. Nang sa gayon, ikaw ay hindi maliligaw. Nang sa gayon, alam mo kung sino ang sinasamba mo at pinaniniwalaan mo. Ang tunay na Muslim ay ang sumuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ipinag-uutos at sa ipinag-utos ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at umiwas sa ipinagbabawal ng Islam. Ang pananampalatayang Islam ay nababatay sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi gagawa ng mga gawain na pananampalataya kung hindi nababatay o may basihan sa loob ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bawat relihiyom ay may kanya-kanyang kasiyahan o kaugalian na ipinagdiriwang taon-taon. Ipinahintulot ng Islam ang pagdiwang ng Eid o Fiesta para sa mga Muslim. Ang Idul Fitri at Idul Adha, ito ay ang dalawang pagdiriwang na ipinagdiriwang ng mga Muslim na ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga Muslim, para ipagdiwang ng mga Muslim taon-taon. Ang Idul Fitri, ito ay dinaraos taon-taon sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Ang Idul Adha naman ay isang kasiyahan na idinaraos sa 10 araw sa buwan ng Hajj. Sa buwan ng Hajj.
Ang pagdiriwang na ito, ang kasiyahan na ito ay pinahintulot ng Islam sa pamamagitan ng pagdarasal, pagbibigay ng sadaka, pagbibigay ng sermon o pakikinig ng sermon, pakikinig sa sermon, at iba pang mabubuting gawain ay pinahintulot ng Islam. Merong mga kaugalian o kasiyahan na hindi naayon o hindi ipinag-uutos o hindi pinahintulot ng Islam katulad ng mga kasiyahan o kaugalian ng ibang mga relihiyon. Katulad ng ano, mga kapatid sa Islam? Katulad ng pagdiriwang ng Pasko o kapanganakan ni Jesus, anak ng Maria. O pagdiriwang ng bagong taon, o pagdiriwang ng birthday. Ang lahat ng mga kasiyahang ito ay may kaugnayan sa kanilang paniniwala, may kaugnayan sa kanilang kaugalian. Kaya naman, ang mga kaugalian nito ay hindi nagawa ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang mga Pasko o Christmas ay walang batayan mula sa Quran, kaya naman ito ay pinagbabawal sa ating mga Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, ang sinuman ang gumayas sa kanilang kaugalian ay nabibilang sa kanila. Ang ibig sabihin ng hadis, mga kapatid sa Islam, ang sinuman sa inyo ang gumaya na kaugalian ng ibang pananampalataya katulad ng Christmas, Pasko, pagdiriwang ng mga bagong taon o birthday, ito ay hindi kaugalian, ito ay hindi pinag-uutos ng Islam. Kaya kung sinuman ang gumaya o sumama sa kanilang mga pagdiriwang, mga kaugalian, sila ay kabilang sa kanilang mga paniniwala. Gusto mo bang tawagin na ikaw ay nabibilang sa kanila? Walyauzu billah, mga kapatid sa Islam. Kaya nararapat para sa ating mga Muslim na mag-aral nang sa gayon malaman natin ang ating mga paniniwala, mga kaugalian na ipinahintulot sa atin. Nang sa gayon malaman natin ang tunay na paniniwala at pananampalataya at makilala natin ang tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mga naniniwala, nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, ku anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga naniniwala subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, pangalagaan ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga pinag-uutos, at pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At pangalagaan ninyo ang inyong mga pamilya katulad ng pangangalaga ninyo sa inyong mga sarili mula sa impyernong apoy. Mga kapatid sa Islam, naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas, sa tamang mga gawain. Hindi tayo gagawa ng hindi naayon sa Islam. Kahit pamilya pa ang mabangga natin, kung itong gawain na ito ay hindi pinahintulot ng Islam, wala ring magagawa ang ating pamilya. Kinakailangan pangalagaan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, nang sa gayon, sabay-sabay tayong maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na paniniwala. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.